Hello guys! Good afternoon! For today's video pala, may naisipan akong gawin. Samahan niyo ako, gagawa tayo ng ice candy. Tara! Ito pala yung mga ingredients ko guys. Kung ano lang yung dito sa bahay, yun yung gagawin ko. Ito nga, pinabuksan ko na kahapon yung condense. Chocolate banana pala yung flavor ng gagawin ko guys. Kunti lang kasi hindi ko pa sure kung perfect ba yung magawa ko. Ito na nga, tinulungan ako ni Hapon. Nilagay nga sa plastic yung mga chocolate. Sari-saring chocolate pala yung ginamit namin. Dahil nga, marami akong chocolate dito, hindi ko naman nakain. Habang naglalagay pala ng chocolate sa plastic si Hapon, nag-umpisa na ako guys. Nilagyan ko ng konting cornstarch, milk, condense, at saka asukal. Ito na pala, tapos na si Hapon. Habang nagpapakulo ako ng mga ingredients guys, sa kabilang kawali, uminit lang ako ng konting tubig. Dahil nga, nilalagay ko yung chocolate. After ko nilagay yung chocolate sa kawali, nilagay ko na pala yung banana or saging sa atin. Yun pala guys, pinakuluan ko lang yung tubig at saka nilagay yung chocolate. After ko pala nilagay yung saging guys, mikos-mikos lang ng konti. At saka hinintay ko ng ilang minuto. Hinanaan ko lang pala yung apoy dahil nga baka masunog. Yun pala guys, yung chocolate pinalagay ko na kay Hapon sa plastic para hindi ako mahirapan mamaya pag nagbalot na ako. Yun pala guys, naisipan ko lang itong gawin yung ice candy. Sobrang init kasi dito sa Japan. Grabe. Paglalabas ka, sobrang dry pa ng init. Hindi gaya dyan sa Pinas na kahit mainit, may hangin. Dito sa Japan, hangin nga pero ang lagkit sa balat. Kung wala kang sunblock o sunscreen sa paglabas mo dito sa bahay, grabe. Kahit mabilis ka lang, masusunog talaga yung balat mo. Lalong-lalo na ako, sensitive skin ako. Kaya kadalasan, magsupa kami or supermarket ni Hapon, tanghali o di kaya gabi. Minsan lang kami lumalabas ng umaga. Kasi kahit alas 9, alas 10, sobrang init na. Yun pala guys, okay na to yung chocolate. Medyo malambot na. At saka yung mga ingredients, okay na rin. Mag-uumpisa na ako magbalot. Yun pala guys, yung plastic wrapper na to, nabili ko lang to sa Temo. Ang bango guys, at saka ang creamy. Sana masarap to bukas. Dahil nga, pagkatapos ko nito, ilalagay ko sa ref ng buong gabi. Para bukas, pagkagising ko, matigas na. At saka, pwede nang makain. Yun pala guys, 10 lang yung nagawa ko. Dahil nga, di ko pa sure kung okay yung ingredients ko na ginamit. Kung masarap, gagawa ako ulit ng ibang flavor sa susunod. Ito kasi yung ingredients na to, nasa bahay na, parang walang sa plano. Bigla ko lang naisipan. Sana nga masarap at makauwi na ng Pinas, magtinda na lang ng ice candy. Magkumpetensya dun sa kapitbahay kong chismosa. Bawat galaw ko, binabantayan. Yun pala guys no, tapos na ako magbalot. 10 piraso lang yung nagawa ko. Ilalagay ko to sa ref ng buong gabi. Bago ko pala ilagay sa ref guys, pumunta si Hapon ng kitchen. Sabi niya, mukhang masarap. Sabi ko naman, mukha lang, ni mo sure. Yun pala guys, sinama ko na sa loob ng ref yung bowl. Para bukas, kukunin ko na lang at saka hindi magdikit-dikit. Hello everyone! Good morning! Hindi na pala ako nakapaghintay. Pagkagising ko, binuksan ko agad yung freezer. Dahil nga guys, na-excite ako kung ano yung lasa. Yun pala guys, ang ganda. Napakatingas. Yun pala guys, kumuha lang ako ng isa. Dahil nga, maaga pa. 6 AM dito sa Japan. At saka, 5 AM dyan sa Pinas. Dahil isa lang yung kinuha ko guys, hahatiin ko. Yung kalahati kay Hapon, yung kalahati sa akin. Ayan na guys, tikman na natin. Wow, ang ganda. Napaka-smooth. Ang sarap pa. Yun pala guys, perfect yung gawa ko.
Tama lang yung tamis at saka yung pagkalambot. Nasarapan si Hapon guys. Success! Sabi pa nga niya, gumawa ka ulit. Gusto ko pineapple flavor. Kaya guys, abangan nyo yung pineapple flavor sa susunod na vlog. Kung umabot ka dito sa dulo ng mini vlog namin sa kakapanood, thank you for watching. Bye!